Tara, tara. Kape. Ay, magkape tayo dito. Magkape tayo. Wala talaga ako machismis sa inyong kandiday. Kasi, wala akong naisip. Hindi ko alam. Alam mo sa totoo lang. Ngayon ako nagpagupin, ano ba? Babaan ba yan? Short tawag dun, ng buhok. Balik ko lang salamin ko kay buisit na nalabo-lalo ang mata ko pag nagsasalamin lang ako kapag nagbabasa. Pero pag mahaba-haba, ang matagal-tagal ako nakasalamin, ang sakit ng mata ko. Kaya alam naman, ito, ang salamin ko, ito yung mamumurahin, mga 50 pesos. Basta yung mag-Facebook lang, kasi pang nababasa, yun lang. Pero kung mula maghapon nakasalamin, sakit sa ulo ko lalo. Masakit sa mata. Hindi napachika lang ako. Kasi sa totoo lang, ang haba ko lagi ng buhok, ang haba. Hindi ako yung napapaiksi ng buhok. Hindi ko sa taba-taba sobra kapag maiksi yung ano kong kamay, ang buhok. Masakit ang ulo ko. Ang tawag dito, yung na-stroke ako. First time ko magpagupit sa bahay lang. Kaya wala naman akong ano sa mga parlor. Yung nagkaroon ako ng paningin ng konti. Pinush ko yung kapatid ko, yung kuya ko. Gupitin ako, gupitin ng buhok. Kasi, di ko alam. Naisip ko lang. Kahit sa totoo lang, hindi ako nagpapaiksi ng buhok. Maiksi buhok ko lagi. Hindi talaga ako nagpapaiksi. Feeling ko kasi tomboy na talaga. Tatlo kasi kaming lesbian. Kaya kami tatlo ay single. Mga tomboy kasi, ganon. Kaya marami kaming tropa. Oo, sa totoo lang, hindi talaga ako nagpapaiksi ng buhok. Buti nga mabahaba, umabot ngayon hanggang dito sa tenga. Ewan, hindi ko alam, bakit ganon. Siguro naiinis ako. Siguro dahil nababanas ako. Siyempre, isok ako kasi ayoko maraming lipit. Wala akong lagi nga. Ayoko nung suklay na nagsuklay kasi sobrang haba ng buko. Naiinis ako kasi nababanasan ako. Sobrang haba ng buko. Kahit mahirap at mainit ang trabaho, gusto ko mabang buko. Hindi talaga ako nagpapagupit. Yun, for the first time, naisok ako. Best in, paggising ng paningin ko. Best in, putol ang buko. Ako nag-request. Hanggang sa, kada nabawas ang buko ko, pag naabot na dito, nalampas sa balikat ko, ginugupit ako na mismo ng gupit. Kung ano lang magupit ko, yun lang. Kaya ang buko, hindi siya pantay-pantay. Gusto yata ng sarili ko na single. Dahil single din, para walang stress. Ganyan. Diba? Ako nagugupit niya. Basta kung ano makita ka, di po ka. Ganon. Kung humaba ka sa balikat, di po ka. Gupitin ko agad. Ay, ewan ko, nais. Parang banas ako na, tawag dito. Parang pinaproblema ko na agad. Once na nakita ko kaagad na medyo humaba na sa balikat ko. Best hanap agad ang aking gunting. Kaya hindi siya pantay-pantay kasi kung makita ko lang na ganyan, kunyari ganyan, nakagaya ngayon, nakita ko na naman, gupit ko na agad yan. Basta once na lumampas na dito, best in gupit na ako, kaya hindi siya pantay-pantay. Tsaka dati naman kasi nagpapa-straight ako dati. Kasi, tawag dito, gusto ko kasi mahaba lagi ang buhok. Kahit mahirap ang trabaho at kahit na, tawag dito, kahit sobrang init, kandalugi-lugi ang buhok, ay papakalas. Ewan ko, na-stroke lang ako, naging ganyan na buhok ko. Gusto lang, para bawas pa stress. Pachika lang ako. Wala lang ako magawa ngayon. Thursday na ngayon. Bukas Friday. Thursday ngayon. Yung birthday ng sisi ngayon. Birthday ng sisi ko. Yung sumunod sa akin. Si Tomboy. Tomboy din yun. Yung kaso wala siya dito. Dati, isa sa amin. Kaming nagkakapatid na Tomboy. Pag nasa trabaho kami. Pag uwi namin ng bahay. Basta tagay na kami. Pag out ng trabaho. Nagtatagay na kami. Parang kahit wala kami panghanda. Basta makatagay man lang. Basta makatagay magbanding-banding. Yun kahit makapit-bahay kami. Kahit magkasama kami sa isang bahay. At saka, siyempre, mga chikahan, kundi tungkol lang din sa chismisan. Kasi yung kapatid ko, magkasama kami sa trabaho. Yung sumunod sa akin na kapatid, Sisi. Ako talaga nag-apply niya sa company. Kasi hindi rin siya nakatapos ng college. Kasi ako hindi ako nakatapos ng college. Third year college ako. Hindi ako nakatapos. Nagtrabaho agad ako. So, dumating sa point na, yung sumunod sa akin, college na rin siya. So, wala, di rin kinaya. Di namin kinaya talaga. So, gusto niya mag-apply. So, in-apply ko siya. Sinama ko siya sa company. Kaso, 17 pa lang siya. Siguro, in-apply ko siya na June ata yun, June. Pero siya, magpapasko siya. Mag-birthday siya ng September. Di ba September na yun? Pero pinakiusap ko siya dati sa manager namin na may apply kasi mag-18 years old na rin naman siya. Hindi, di ba may mga nagpapa-exam, yung mga HR doon. Hindi siya in-accept. So, nalaman ko, yung pagdating ng break time ko, chinek ko dun sa office kung na-accept siya dun sa pag-apply. Nag-exam. Kaso hindi siya in-accept ng HR, pinauwi. Abes uwi agad. Lumabas ako ng gate. Hinabol ko talaga. Hinabol ko yung kapatid ko sa gate. Tinawag ko muna, sabi ko, antayin lang muna ako sa gate. So, nag-stay siya doon sa pinaka-gate. Pumunta ako sa HR, sa pinaka-manager ng company. Nakiusap talaga ako na, lalaki dati ang manager eh. Nakiusap talaga ako na i-apply yung kapatid ko kasi malaking tulong din yun dati sa amin. Tsaka malaking babae naman siya. Tapos, yung tinanong ako na pinaliwanag ko na mag-18 na rin naman. Mag-18 na siya ngayong ilang buwan na lang. 18 years old na, pwede na siya magtrabaho. First job niya yun. Kaya sabi ko, gusto ko na, sir, i-apply ko na agad kasi para hindi na mahirapan. Gusto na kasi niya magtrabaho niya. Yung sa awa naman ng Diyos, yung bossing na yun, okay na okay yun dati. Lahat ina-accept niya. Basta, ano tawag ito? Madali siya makasama sa mga empleyado, lalo na kung alam niya nang mag-18 na rin naman. In-accept na yung kapatid ko. Tuwan-tuwa talaga kami nun. Tuwan-tuwa kami ng kapatid ko.
Hanggang sa, for the first time, nakapagtrabaho siya. Tuwan-tuwa kami. Kaya, yung kapatid ko, yung sunod sa akin, naging magkatrabaho kami doon ng 10 years. 10 years ako doon sa company. Nauna kasi ako nag-resign din eh. Nauna ako nag-resign. Siguro after ng ilang taon, nag-resign na rin yung kapatid ko. After ng 10 years niya, nag-resign na rin siya. Siyempre, pasalamat naman sa Diyos kasi nakahanap naman kami, nakakuha naman kami ng pera. Siyempre, ako naka 10 years ako noon. Tapos, mga ilang taon, siya naman yung nag-resign. Kasi yung sisi ko nag-apply sa ibang company. Yung mga simpleng ano lang. Hanggang sa awa naman ng Diyos, naging nagtatrabaho naman siya ngayon. Ang plano talaga ngayon ng sisi ko, plano niya. Uuwi sana siya dito sa Pinas para magkasama sana kami. Mag-enjoy sana kami kasi birthday niya ngayon. Ang plano talaga noon, uuwi siya dito sa Pinas. Kasi pareho kami birthday ngayon. Ako birthday ko ngayon, 1 year na ako ngayon sa pagka-stroke. Kaya 1 year na ako noon. Tapos siya birthday niya talaga ngayon. Siya yung pinaka-sunod sa akin. Pero parang ako siyang ate-ate. Mga kapatid ko, parang sila yung ate, ako yung bunso. Kaya palibasa na stroke ako. Parang feeling ko, naging baby na ako. Sila ang nag-aasikaso. Tapos ngayon, siya naman, ngayon nag-aasikaso sa akin. Binibilihan ko ng mga pang budget ko ng pangkain ko, pang merienda ko, parang ako estudyante, parang ako baby. Tapos binibigyan niya ako ng pera pambiling gamot, tapos kasama na rin yung budget ko, pangkain, pang merienda. Ganun yung kapatid ko. Kasi noon, yung bata na siya, bata-bata pa siya na in-apply ko siya ng trabaho para magkatrabaho. Siya naman yung inasikaso ko noon. Ganun. Palitan lang kami. Nakakatuwa lang din kasi sa company na pinasukan namin dati kasi magkasama kami doon. Halos lahat ng tao doon sa company na yun. Ang tropa niya, ang tropa ko, tropa natin. Ganun kami kaano. Kaya halos lahat ng company na yun, lahat ng kaibigan namin doon, lahat ng katrabaho namin doon, sabay-sabay na kami magkakatropa. Kung sino tropa niya, tropa ko. Ang tropa ko, tropa niya. Ganun. Napakasaya talaga ng company na yun. Tuwan-tuwa talaga kami dati. Kasi kahit nakapagod kami dati pag out, sige, bes, takay. Tapos party. Tapos uuwi na lang kami. Tapos kami mag-inom-inuman. Uwian na kasi nabukasan. Pasok na uli. Ganun. Nakakamiss lang. Hanggang ngayon naman, ang dami ano ko na eh. Pag-post ko, ang ending, best yung comment ng mga katrabaho namin dati. Kaya nakakatawa. Sa totoo lang, gusto ko talagang ng kapatid ko. Gusto ko, umuwi na rin siya dito sa Pinas. Kasi mas gusto niya talaga dito sa Pinas. Kasi sa pool talaga, kami talaga lagi magkasama doon. Kung may problema siya. Tulungan kami lagi. Gusto niya na umuwi dito. Kaya, sa pagpagawa ko ngayon Facebook, ngayon, ay naku, Diyos ko. God bless. God bless. Maging okay lang ako sa pagiging Facebook. Magkasahod-sahod na ako dyan. Ay, best uwi ko talaga sa kapatid ko. Ay, mas gusto ko lagi. Lagi siya dito sa Pinas. Gusto ko magkasama ka lagi. Kaso, hindi nga ako makatagay-tagay. Pero lagi kami, habang nag-iinom kami dati kasi nagkakantahan kami. Kaya, masaya kami magbanding-banding. Mahilig kami magkantahan. Dahil, ang dami ng kapatid ko, mahilig kami magkantahan. Sa totoo lang ako nagpa-practice ngayon. Kasi sabi ko kasi, magpapasko na. Gusto ko talaga matutong kumanta. Kasi nung nakaraan, hindi ako nakapag-video kasi hindi ko alam. Hindi ko makita, hindi ko maalam. Sa daming gusto kong kanta. Noon talaga may trabaho ako dati. Kahit wala akong kausap. O sa sobrang busy ng trabaho ko. Ano lang ako, kanta lang ako ng kanta. Habang nag-enjoy ako sa trabaho, kanta lang ako ng kanta. Di pungal. Ngayon, di ko maano. Sa dami kong paboritong kanta dati, hindi ko talaga. Ito lang, buwisit talaga sarili ko kayo. Yung pagiging kanta, yung panawala talaga sa akin. Noon, ang dami ko talaga kinakanta, napakahilig talaga kumanta. Lalo pag nagtatagay. Lalo pag kami kapatid ko nagtatagay-tagay kami, nagkakanta kami. Pag-ready ko talaga sa sarili ko, kasi magpapasko dahil, gusto ko naman kumanta-kanta. Alam ko yan, positive lang. Babalik din ang boses ko. Hindi naman totally boses, babalik din ang utak ko. May maano lang kanta. Video din ako pag nagpasko na. Nakita rin ang boses ko sa pagkanta. Diba naman? Ayun ang pinaka-paborito kong buhay ko, nawala pa yung boses ko sa pagkanta. Wala. Yun na, napachika lang ako kasi birthday ni Sisi ngayon. Kapatid ko. Kaya sabi ko sa kanya, sige, wag ka na muna umuwi ngayon kasi nga, hindi siya makauwi ngayon dahil nga, nag-aasikaso siya sa akin. Mga budget ko, mga panggamot ko. Kaya sabi ko, kung sakasakaling suwartihin na ako sa Facebook, magkasahod-sahod wala sarili, kahit umuwi ka na dito, ako nang bahala. Kahit ikaw nang mawak ng sahod, kaya wala na akong hilig magdala ng pera. Para sa akin, habang buhay pa ako, na-enjoy lang ako, wala akong pakiyaman, basta gusto mo sama-sama kami. Sama-sama kami, para diba? Kasi ang buhay talaga, hindi ko talaga masabi. Basta para sa akin, ang happiness ay ang pinaka-importante. Maging masaya na maging masaya. Okay, mag-isipin lagi ang stress kaya matitigok talaga matuluyan ng tukungan. Kung napachika lang ako kasi birthday nga ni Sisi ko. Alam mag-enjoy siya ngayon doon. Kaya, okay na sa inyo. Goodbye na sa inyo, okay? Patiin nyo na ako. Happy birthday ko na ngayon ng 1 year. 1 year stroke.